Amen. Praise the Lord. Tayo po lahat mga minamahal ay dumalangin sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Aming pinakamalapis. Maraming salamat po sa kalakas ng taglay namin sa mga oras na ito. Buhay bumula sa iyo. Pagkatong binibigay mo po sa amin, kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw ng malapay no. Bapulat sa pandalangin ng aming ginagalang minamalibang lista, Walde Estrada Almeida. Ayon po mga minamal na mga manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kami sumpa sa pagkasala sa iyo. Patawarin mong bawat sa ng Panginoon. Huwag mo nawating namin ang pagkasala ko ng puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat at sa iyong pag-aaral ng salita. Langisan mo yung salita patamanay ko sa gana akin. Wala magawa. Basahan lamang. Alikabok lamang sa harapan. Guhit gamitin mo yung dalawang papapalang espiritual sa iyong minamahal kapatid sa damang tulala ang iyong minamahal babisita. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, demons of hindrances, lahat ng mga antok, cast out in Jesus' name, cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At huwag tayong istorbo sa tunog ng generator. Amen. Amen. Sapagkat tunay nga po mga minamahal, sabi nga, all things work together for good to them that love God and those who are called according to His purpose. Amen. At yan po mga minamahal, salamat tayo. May mga Kristiyanong matatapat. Meron tayong mga beloved workers. Amen. Lahat yan mga minamahal ay nailalagay sa ayos. Maski na buong araw na brown out, tuloy-tuloy na nagpupuri ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At mga pulat, mga minamahal, sa kapahintulutan ng ating pong beloved preacher, ako'y bumati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry Sunday General Service. At ito pinanguna po natin pong inagalang at minamalabang lista, Walde Estrada Almeida. Maging sa ating mga beloved viewers, natin pong Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome. Magantabay lamang po kayo at tsak kayo po ay lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved stand pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po ikunin na po natin yung ating pong mga Biblia, kwaderno, makinig tayong lahat. Lahat ng nakikinig at pinagpala, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Walang aantukin ngayon. Amen. Hindi overnight. Amen. At makikinig talaga tayo lahat upang tayo lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Ating basahin ang ating unang talata dito sa Kalatang Lucas. Ang kabanata ay 11, talata ay 14 hanggang 23. Amen. From the book of Luke, chapter 11, verses 14 up to 23. Dito po sa aklat po ng Lucas, sa kabanata po ay 11, talatay 14 hanggang 23. Ito po ang nakasulat. At nagpalabas siya ng isang demonyong pipi, at nangyari, nang makalabas na ang demonyo, ang pipi ay nangusap, at nagtaka ang mga karamihan. Datapwat sinabi ng ilan sa kanila, sa pamamagitan ni Beelzebub, na pangulo ng mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At ang mga iba sa pagtukso sa kanya'y hinahanap siya ng isang tanda na mula sa langit. Datapwat siya na nakatataho ng mga pag-iisip nila, sa kanila'y sinabi, ang bawat kahariang nagkakabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak. At ang sangbahayan na nagkakabahagi laban sa sangbahayan ay nagigiba. At kung si Satanas naman ay nagkakabahagi laban sa kanyang sarili, paanong mananatili ang kanyang kaharian? Sapagkat sinasabi ninyong sa pamamagitan ni Beelzebub na nagpapalabas ako ng mga demonyo.
At kung nagpapalabas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan nino sila pinalalabas ng inyong mga anak. Kaya nga, sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Amen. Pagka ang lalaking malakas na nasasandatahang lubos ay nagbabantay sa kanyang sariling looban, ang kanyang mga pag-aari ay wala sa panganib. Datapwat kung siya ay datnan ng ibang lalong malakas kaysa sa kanya at siya'y matalo, ay kukunin nito sa kanya ang lahat ng kanyang sandata na kanyang inaasahan at ipamamahagi ang mga nasamsam sa kanya. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Ating pamagatan, yung ating pong pag-aaralan, Purposes of Miracles. Lahat po na nakatanggap ng mga himala sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam na po natin yan. Amen. At bukas, mga minamahal, ay talagang another kumbaga, matatabunan na naman tayo ng mga miracles sa ating pagdako sa Maynila. At ang daming mga himala. Amen. Kanina, yung ating pong mga patotoo, ating pong napakinggan mga minamahal na talagang kung papaano tayo lahat pinagpala dahil sa mga himala na yan. Kaya tayo po mga minamahal ay aralin natin ngayon, bakit tayo nakakatanggap ng mga himala? Bakit gumaling ang karamdaman mo sa may malang kaparaanan? Bakit nalutas ang problema mo? Dati-rati wala ka ng silbi, pero ngayon binago ang buhay mo. Dati-rati mga minamahal, ikaw na yung tinatawag nating black sheep sa pamilya. And here comes you are. Kapag may problema, ikaw na ang tinatawag ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ang dahilan bakit tayo pinakitaan ng mga himala ng ating mahal na Panginoon? Kung titignan ninyo mga minamahal, sa lahat po ng ating pong mga, kung basahin niyo ang Biblia, karamihan po ng mga miracles, mga himala na ginagawa ng mahal na Panginoon dyan, nakafocus kung papaano detalye ng himala ng Diyos doon sa taong pinaghimalaan. Amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, like for example, yung 12 taon na inaagasan na babae, mga minamahal, tinignan niya mga minamahal, ang kwento pumapalibot sa kanya kung paano niya tanggapin ang himala. Sabi lang niya, kung mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng mahal na Panginoon, gagaling ako. Ibig sabihin, nasa kanya yung istorya. Yung lumpo, mga minamahal, na talagang kapag sinabi natin, mga minamahal, yung kaibigan niya, dinaan sa bubong, amen, inihulog sa kanya para lang pagalingin yung may karamdaman, mga minamahal. Doon umiikot ang istorya, mga minamahal. Pero itong ating talatang ating nabasa ngayon, kung titignan niyo mga minamahal, itong ating talata, ang sinabi lang niya mga minamahal, at nagpalabas siya ng isang demonyong pipi. Nangyari ng makalabas ng demonyo, ang pipi ay nangusap at nagtaka ang karamihan. Yun lang. Nakita niyo? Ganon ka-short ang himalang ito. Pero saan nagdwell ang pangangaral na malapay noon? Doon sa mga taong nakakamasid sa himala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ko kayo tinanong mga minamahal kung sino na naka-experience ng himala, paano natin yung mga nakamasid na o nakakita na ng himala. Amen? Sapagkat sabi nga natin mga miracles sometimes it dwells in us or it comes through us. Sometimes yung kamag-anak natin, nilay hands natin, gumagaling through us. Pero ang nagpagaling, hindi tayo kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po mga minamahal, this is the uniqueness of this miracle. It focuses on the reaction of the people witnessing the miracle. Kanina po, marami po tayong napakinggang mga himala na binanggit ng ating mga kapatid na nagpatotoo. Paano natin ito naging pagtanggap natin sa mga himalang ito? Nandyan po mga minamahal na talagang ang ilan mga minamahal passive lang. Amen?
Hindi natin mga minamahal, binibigyan ng halaga ang mga himalang ito. Sa ang ilan, mga minamahal, para sa kanila, ito'y talagang normal lang sa kanilang araw-araw na buhay. Kaya pagtayo ng kapatid natin na yan, sasabihin nila kagad, alam ko na istorya niyan. Hindi na nga tinitignan yung nagpapatuto eh. Kanya-kanyang gawa na ng ginagawa natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero tandaan po ninyo mga minamahal, that miracles reveals the condition of our hearts. Amen. Ang himala ay nagpapakita kung anong kondisyon na ng ating mga puso towards God. Ating basahin muna ang talatang ito mga minamahal, Aklat ng Gawa, Kabanatay 12, talatay 1 hanggang 3, italon sa 5, and then italon sa 12 hanggang 16. Aklat po ng mga gawa, Kabanatay 12, talatay 1 hanggang 3, talon sa 5, talon sa 12 hanggang 16. Ito po ang nakasulat. Nang panahon ngang yaon, ay iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia. At pinatay niya sa tabak si Santiago, na kapatid ni Juan. At nang makita niya na ito'y ikinatutuwa ng mga Hudyo, ay kanya namang ipinagpatuloy na hulihin si Pedro. At nooy mga araw ng mga tinapay na walang libadora. Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan, datapwat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa kanya, sa 12. At nang siya'y makapagnilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na may pamagat na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nangagkakatipon at nagsisipanalangin. At nang siya'y tumuktok sa pintuang daan, ay lumabas upang sumagot ang isang dalagang nagangalang Rode. At nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuwa'y hindi niya binuksan ang pintuan, kundi nagtakbo sa loob, ipinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. At kanilang sinabi sa kanya, nauulol ka, datapwat buong tiwala niyang pinatunayan na gayon nga. At kanilang sinabi na yaoy kanyang anghel, datapwat na natili si Pedro ng pagtuktok. At nang kanilang buksan, ay nakita nila siya at sila'y nangamangha. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, bakit ko sinabing miracle reveals the condition of our heart? Sometimes mga minamahal, nananalangin tayo sa Diyos. Amen. Itong talatang ito, Christians are praying in one accord. Nung nahuli si Pedro mga minamahal at ikinulong, ang ginagawa ng mga Kristiyano, they're praying. Mahal na Panginoon, palayain mo si Pedro. Amen. So habang nanalangin sila mga minamahal, kumilos ang mahal na Panginoon. Mahimala. Amen. So nakalaya si Pedro nung paparating na siya mga minamahal, tumutuktok na, kumakatok na siya dun sa pintuan. Mantakin mo ba naman ayaw maniwala ng mga tao na si Pedro yun? Amen. Oh, sabi ni Roda, ay si Pedro nandiyan sa pintuan. Sabi niya, nauulol ka na ba? Amen? Anghel niya yon. Di ba sa ating buhay kung minsan mga minamahal, we keep on praying something, pero hindi tayo naniniwala na gagawin yun ng Diyos. Amen. Ganito nangyari dito mga minamahal. Sabi natin, palayain mo si Pedro, mahal na Panginoon. Pero nung pinalaya ng Diyos, sabi niya, ay hindi siya yan. There is that doubt. Kapag tayo po mga minamahal ay tumatanggap na o nakakita ng mga himala, mga minamahal, ang mga tao kung minsan mga minamahal, very passive sila. They don't care. Grabing himala, cancer pagagalingin. They don't care. Kaya nga ipalakpakan kami, hindi magawang ipalakpak. Kapag sila po mga nakapakinig ng COVID-19, pinagaling, hindi nila magawang mapalakpak ang bigat na kamay. Bakit? They're passive. Hindi nila pinapahalaga ng ginawa ng Diyos. Sa kanila, it's important is, I know that already. But it's not just a matter of knowing the miracles. It's a matter of praising God after the miracles. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Ang pinag-uusapan dyan, mga minamahal, it is the revelation of our heart's condition. Na kapag napapakinggan mo ang mga himala na yan, nagagawa mong pumalakpak sa Diyos dahil nagpapasalamat ka sa Diyos. But if in moment, na kapag nakapakinig ka ng himala, you do not care, it doesn't bother you, hindi ka nag-aalala, even hearing it, hindi mo pinapakinggan, that means that is the condition of your heart. Hindi mo magawang pasalamatan ng Diyos. Kaya maski na grabing pagkilos ng banal na presensya, hindi mo maramdaman.
punong-puno ka na ng kaalaman, punong-puno ka na ng wisdom sa iyong sarili. Hindi ka nagbabawas ng iyong baso. Kaya kapag nakapakinig ka ng patotoo, sasabi mo, alam ko na yan. Tandaan po natin mga minamahal, kung tayo gusto nating tayo matuto sa lahat ng banal na gawain, sa lahat ng pag-uusap ng salita ng Diyos. Bago ka pumunta sa banal na gawain, magbawas ka ng iyong pagkakaalam mo sa sarili mo. Kalimutan mong ikaw ay profesional. Kalimutan mong ikaw ay matagal na sa iglesia. Kalimutan mong ikaw ay para bang alam mo na lahat. Ikaw na ay elder, ikaw na ay worker, ikaw na ay leader, ikaw na ay matagal na Kristiyano. Kalimutan mo yan. Amen? Sabi nga naman na po yung kay Moses, Moses, tanggalin mo yung panyapak. Ang kinaroroonan mo ay banal na dako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dahil sa pagsagawa mo ng bagay na yon, makikinig ka sa nagpapatotoo. Pupuri ka kapag oras ng pagpupuri. Makikinig ka sa pangaral ng salita ng Diyos. Hindi mo tutulugan. Bakit? Sapagkat gustong-gusto mong mapakinggan ang salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang pagkikinig o pagdama ng mahal na Panginoon, matapos mong kauhawan ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya kung tayo po mga minamahal, gusto natin mga minamahal na tayo po'y lumago sa ating pong paglilingkod. Tandaan niyo mga minamahal, hindi natin alam hanggang kailan padarating ang Diyos. Amen. No one knows. But ang alam natin mga minamahal, lahat na ng mga tanda dumating na. Amen. Amen. At ang sinasabi ng Biblia, lahat ng mga examples na nakasulat sa Biblia, puro mga gwardya, magbantay, magpuyat. Bakit? Sapagkat hindi natin alam ang pagdating ng Diyos. Amen? Kung ikaw, kapatid, sa oras na ito, you don't care for these words. Hindi mo pinapansin ang mga salitang ito. At ikaw na lang, you go your way. What is important is I clap, I go to church, nakaputi ako, pupuri ako, importante nakadalo ako. That is nothing. Ang importante sa iyong pagdalo, mga minamahal, nararamdaman mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Pinagsusumikapan mo. Amen. Dahil kung ang gagawin mo lang, kapatid, hahaya-hayahay ka lang, magsusway-sway ka lang, whatever will happen, ay ibig sabihin, malulugi ka, kapatid. Parating sinasabi mahal na Panginoon, ang pagdating ng Diyos ay just a twinkle of an eye. Amen? Amen. So, ibig sabihin, ganun kabilis. Huwag mong isipin, may chance ka pa na magbalot ng iyong mga damit. Huwag mong isipin, may chance ka pa nakakapit sa iyong mahal sa buhay na umaangat. Huwag mong isipin, nakikita mo unti-unti mga Kristiyano na lumulusod dyan sa bubong na yan. Hindi ganon ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Tuwing kumanay, pagpigit, pagdilat, wala na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong magyayari kapag naiwan ka dyan, kapatid? But God is always giving us and showing us the miracles. Bawat banal na gawain. Bakit may kailangan krusada? Bakit kailangan alamin ang paggawa ng paghimala ng mahal na Panginoon doon sa mga pagpunta sa Zamboanga, Talipaw? Bakit kailangan alalahanin yan? Because these are miracles. Amen. Mantaki mo lahat pinuputulan pumunta doon. Sa atin mga minamahal, pag mga pastor papunta doon, 12 kasama niya, bumaba, ibig sabihin, ang Diyos ay buhay. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. When you hear those miracles, because this is already 23rd year. Amen. Amen. Pagdating mo sa Luneta at pag na may nagpapatutuo doon ng mga buhay pa nating mga preachers, mga ordained preachers, at hindi mo, you don't have prepared your heart, hindi mo inianda ang sarili mo upang bawasan ito at ikaw ay makinig doon sa patutuo nila, uuwi ka na empty. Sayang ang pagod mo. Amen? Kaya ka pupunta doon dahil gusto mong umigib ng tubig ng buhay. Bawat mapakinggan mo patutuo, bawat mga pagkilos ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, dapat nararamdaman mo.
Hindi ka napunta roon upang pumasyal. Hindi ka pumunta roon upang makipagchismis. Hindi ka pumunta doon upang maglakad-lakad at kumain. Pumunta tayo roon upang pupurihin, dadakilain ang ating mahal na Panginoon. At kapag nahabag ang Diyos sa iyo, mararamdaman mo ang banal na presensya. Pagpunta mo, puno-puno ka ng problema, alhalaanin sa buhay. Pag-uwi mo, kapatid, anumang grabing mga kapalpakan sa buhay yan, hindi mo papansinin. Bakit? Punong-puno ka ng pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. When we see miracles, when we hear miracles shared to us, how do we react? Kung passive ka, kapatid, I think there is a problem with your heart. May problema sa iyong pananampalataya. Kung ang iyong pagtanggap sa mga himala na nakikinggan, no reaction, hindi ka man lang makapalakpak, wala ka man lang kagalakan na nararamdaman, wala kang excitement na nararamdaman, ibig sabihin, mga minamahal, parang you do not care anymore what is happening. Kung ako sa iyo, kapatid, mahawa ka sa sarili mo. Amen? Dapat ang mga anak ng Diyos, every day. Sabi nga, every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen? Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Pag sinabing, every day with Jesus is sweeter than the day before. Kung excited ka noon, mas excited ka dapat ngayon. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Kung noon gusto mo pawis na pawis ka magpuri, dapat ngayon tuloy-tuloy pa rin yan. Bakit parang nagiging parang general na tayo ngayon? Bakit para na tayong opisyal na tayo ngayon? Habang tumatagal na tayo, mga minamahal, para bang untouchable na tayo ngayon? Hindi nyo nalalaman, mga minamahal, na kung sino mga matatagal na sa Bahan Iglesia, silang tinitira ng dyablo? Amen? Yung sinasabi nating nagiging haligi, parte ng pagiging haligi ng Iglesia, mga minamahal, nasasama sa fasting, nasasama sa praising, nasasama sa mga sharing, nasasama sa Bible study, nagagamit upang ikaw ay magbigay. Lahat yan, target yan ni Satanas para tayo mawala. Kaya the more na dapat tayo magpakainit, the more na dapat hindi tayo i-lower down ang ating shield, the more na dapat tayong always be on guard. Bakit? Sapagkat kailangan natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Mararamdaman nyo ang katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. Kung isang araw magising mo at makita mo, wala na ang Kristiyano at naiiwan ka na lang dito. Amen? Sa kamunan, sana nakinig na ako. Amen? When you see miracles at makikita mo ang estado ng iyong puso sa oras na ito, mararamdaman mo, kung nakita mong hindi maganda, work for it. Strive. Sabi ng ating Brother Preacher nung pinag-uralan natin, steer. Amen. Hinahalo mo yan para parating on fire. Ganun dapat daw ang ginagawa ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mateo, Kabanata 11, talatay 23 hanggang 24. Amen. Mateo 11, Mateo 11, 23-24, ito pong nakasulat, at ikaw, Capernaum, magpapakataas ka baga hanggang sa langit, ibababa ka hanggang sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma sana ginawa ang mga makapangyarihang gawang sa iyo'y ginawa, ay nanatili sana siya hanggang sa araw na ito. Datapwat sinasabi ko sa inyo na higit na pagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma sa araw ng paghuhukom kaysa sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ang Sodoma at Gomorrah, alam natin, mga minamahal, nandoon lahat ng kalayawan. Amen. Pero sa Sodoma at Gomorrah, hindi naramdaman, hindi nakita ang himala ng Diyos. Amen? Pero, ang sinasabi ng talata, kung yung nakikita nating mga himala ngayon ay ipinakita sa Sodoma at Gomorrah, tinahalagan sigurado nila yun. Hindi sila papayag na sila'y mawala na lamang ng ganun-ganun na lang. Dahil alam nila gaano kahalaga ang biyayang ibinigay sa kanila ng mahal na Panginoon. Tayo, kapatid, grabing mga himala, grabing pagpapala.
Anong ginagawa mo sa pagpapala na yan? Bakit parang pinababayaan mo lang? Amen. Ba't hindi mo pinapahalagahan? Ang sinasabi ng Biblia, kung itong meron tayo ibinigay sa mga hindi pinagpala, numero 1, lulundag sila doon, hindi sila matutulog, magpupuri sila, pasasalamatan nilang Diyos. Kaso tayong pinili ng Diyos. Tayong minahal ng Diyos. Pero bagamat pinapakitaan tayo ng pag-ibig, pinapakitaan tayo ng pagmamahal ng Diyos, binabaliwala naman natin. Hindi natin ito pinapahalagan. Despite all the messages na meron tayo, we don't care. Akala natin tayo na ang pinakamagaling. Kung itong meron tayo ngayon, ibigay dun sa mga hindi pinagpala na malapay noon, sigurado yan, walang matutulog habang nagbabanal na gawain. Walang manlalamig. Maski na sila saktan, tatanggapin nila, importante sila yung pinagpala ng Diyos. Kaso hindi silang pinagpala eh. Tayo ang pinagpala at minahal ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Pahalagahan mo ang meron tayo. Amen. Amen. Huwag mong pabayaang mawala yan sa'yo. Kagaya ng sinabi ng talata, if only Sodom and Gomorrah showed the miracles na mayroon tayo, sigurado nga Sodom at Gomorrah, hindi siya papabayaan. Siya yung maliligtas. Siya yung hanggang ngayon nandun pa. Amen. Tayo pinili. Ayaw ba natin, hindi ba tayo masaya dyan? Of all people, tayo pinili ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng masaya na tayo inibig at pinili ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Pahalagaan mo rin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Huwag kang hayahay. Dahil ayaw ng Diyos maiwan kahit na isa sa atin. Ang gusto ng mahal na Panginoon, lahat tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Second, miracles are not our destination. Anong ibig kong sabihin, mga minamahal? Hindi tayo naglingkod para lang makakita ng himalaan din tapos na. Hindi tayo naglingkod upang tayo, mga minamahal, pag himalaan din tapos na. It is, ang himala, they point us to the right direction towards knowing Jesus, our miracle worker. Amen? Ang miracles na yan, nagpapatunay lang na totoo ang Diyos. Ang miracles na tinanggap mo, nagpapatotoo lang na dapat hindi mo hahayahay, hindi mo dapat pabayaan ang kaligtasan mo. Amen? Pero hindi dyan nagtatapos ang iyong pagiging Kristiyano. Yan ang magagiya sa iyo hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, lahat ng ginawa ng Diyos, huwag na huwag mong kalilimutan. Amen. Amen. Declare unto the congregation. Sabihin mo to sa harap ng maraming kongregasyon. Ipakita mo gaano katotoo ang Diyos. Dahil napakahalaga yan. Dahil yun ang paghawak mo yan. Maiisipan mong totoo ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aklat ng Gawa, kindly. Kabanata 5, talatay 12 hanggang 16. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kabanata 5, talatay 12 hanggang 16, ito pong nakasulat. At sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol, ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. At nangaroon silang lahat na nangagkakaisa sa portiko ni Salomon. Datapwat sino man sa mga iba ay hindi nangangahas na makisama sa kanila, bagaman sila'y pinapupurihan ng bayan. At ang mga nagsisisampalataya ay lalo pang nangaparagdag sa Panginoon, ang mga karamihang lalaki at babae, na anupat dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan at mga hiligan upang pagdaan ni Pedro ay maliliman man lamang ng anino niya ang sinuman sa kanila. At nangagkatipon din naman ang karamihang mula sa mga bayang na nga sa palibot-libot ng Jerusalem na nangagdadala ng mga may sakit at ng mga pinahirapan ng mga rumaldumal na espiritu at sila'y pawang pinagaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen.
ang sinabi ng talata, yung mga apostol ng Diyos, nung sila na po mga minamahal, they were given the commission. Sila po'y nagbayan-bayan. Kapag sila'y nagpagaling, nilehans nilang may karamdaman, mga minamahal, hindi naman sila ang nagiging sikat. Amen? Sinong sikat? Ang mahal na Panginoong Hesus. Oo, ito yun. Amen. So ang sinasabi dyan mga minamahal, all miracles done through the apostles boils down to Jesus being the talk of the town. Amen. Sinasabi dyan mga minamahal, dadaan lang ang mga apostol, mga minamahal, matamaan ng kanilang anino, ang may karamdaman, pinagagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Grabing mga himala, sari-sari. Amen. Pero kapag lahat gumaling yan, hindi sila nagpapasalamat kay Pedro, hindi sila nagpapasalamat sa mga apostol. Ang pinapasalamatan nila at dumarami sila ang mahal na Panginoon na siya nagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Wala tayong itinataas kundi ang pangalan ng mahal na Panginoon. Amen. Everything that we have, lahat yan gawa ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, when you do things, sometimes it is impossible. Mga bagay na hindi mo may paliwanag. Paano makatakas o paano makaligtas dahil hindi sila tumakas? Paano makaligtas ang mga apostolang nakasama ng ating mahal na pastor? Doon, sa may bundok ng Talipa. All out war. Amen. Bumba dito, bumba, kaliwat kanan. Paano ginawa? Mahimalang kaparaanan ng Diyos. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, impossibilities are the expertise of our God. Kung isang bagay imposible mangyari, tawagan mo ang Diyos sa Kanya, kayang-kaya niya yan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang importante lang mga minamahal na doon that every time you call upon Him, 100% ang pagtitiwala mo na ang Diyos ang kumikilos, Diyos ang gumagawa, Diyos ang nagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The third and last, ang sabi diyan, miracles reveals the mission of Christ. Bakit may miracle? Because He wants to say something about us. Gusto niyang ipakita, may sabihin sa atin mga minamahal, na kung ano ang nais niyang gawin ng bawat isa. Kindly, Juan, ang Kabanatay 5, talatay 5 hanggang 9, italon sa 12 hanggang 15. Dito po sa aklat ng 1, Kabanatay 5, talatay 5 hanggang 9, talon sa 12 hanggang 15. Ito pong nakasulat. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay, at mapagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Amen. Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala ng taong maglulusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw sa tubig, datapwat samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Amen. Sa 12, tinanong nila siya, sino ang taong sa iyo'y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibhasay may isang karamihan sa dakong yaon. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Umalis ang tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sangkanya'y nagpagaling. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Ang sinabi dito na pinagpala, 28 years, grabe 28 years siya na may karamdaman, hindi makalapit. Walang magkarga sa kanya. Kinakaukawan sa ng time, pinagagalaw yung tubig na isang anghel. Unahan, sino makaw na siyang gagaling, siya mahina. Amen? So, dumating ang mahal na Panginoon. Pagdating mahal na Panginoon, ano gusto mo sa'yo pagalingin? Amen? Para buhatin mo yung higaan mo at lumakad ka. Lumakad! Nung lumakad, mga minamahal, yung may karamdaman, yung 28 years,
nung pinagaling na, mga minamahal, ano saan siya nakita, mga minamahal? Sabi niya, pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo. Nung gumaling na, hindi siya tumigil dumalo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Nung gumaling na, may karamdaman na ito, mga minamahal, patuloy siya nagpuri sa Diyos. Hindi niya kinasasawaan ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi niya kinapapagura na magpuri sa Diyos. Hindi niya ginagawang piling niya pahirap ang pagdalo sa banal na gawain. Bakit? Pinagpala kasi siya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nung dumating siya doon, mga minamahal, nakita siya ng ating mahal na Panginoon. Sa kanya sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Amen. Lahat ng pinagaling na mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Okay. Sinabi tayo, mahal na Panginoon, firmly, ikaw ay gumaling na. Ano ang advice ng mahal na Panginoon? Ang sabi diyan, kung gumaling ka na, huwag ka nang magkasala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So kapag tayo po yung mga minamahal, nagtitempa tayong gumawa ng kasama, pinagaling na tayo, tandaan nyo, parati tayong sinasabi, mahal na Panginoon, pinagaling ka na, huwag ka nang magkasala. Amen? At ang sabi mo dyan, mga minamahal, at lalo pang, baka lalo pang maghigit na malala ang mangyayari sa iyo. Yan ang dahilan kung bakit ang ating mga kapatid, sometimes ang kanilang bisyo, sigarilyo lang, ngayon marijuana na. Dati-rati nagnanakaw lang, ngayon hold-upper na. Dati-rati mga karamdaman nila, mga minamahal, ubo, ngayon tuberculosis na. Amen? Dati-rati mga minamahal, ang kanilang mga ginagawa araw-araw ay pagsisinungaling. Ngayon, grabe na. Dahil nagpatuloy silang gumawa at mamuhay sa kasalanan. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, pinagaling ka na. Lahat ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pinagaling ka na. Huwag ka nang magkasala. Amen? Amen? Paano ka hindi magkakasala? Anong gagawin mo? Pagdalo mo sa banal na gawain, hindi ka matutulog. Makikinig ka sa pangangaral ng mga nilang isa na mahal na Panginoon. Dahil yan ay salita ng Diyos. Amen? Dahil kung magaling ka na, di magaling ka na sana, nandun ka na sa langit ngayon. Amen? Pero lahat tayo naghihintay ng kahabagan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mag-aaralan kayo, magpalalahanan kayo. Bakit? Dahil nais ng Diyos, hindi lang iisa nandun sa langit. Lahat tayo, sama-sama, pupunta sa kalangitan. Amen. The mission of God is man to testify. Nakita niyo yung may karamdaman, nung siya pinagaling, anong sinabi niya, mga minamahal, umuwi, at siya'y nagpatotoo. Si Jesus ang nagpagaling sa akin. Amen? Amen? So, it is kung makasok ang mga minamahal, kailangan gawin. It's a mandatory na kapag ikaw ay pinagaling ng Diyos, pinagpala ng Diyos, ikwento mo sa yung kasabay sa tricycle, katrabaho mo, pamilya mo, mga kaibigan mo, ikwento mo. It is not you, but God. Walang ibang ating mahal na Panginoong Jesus. Amen? The commission is to testify. Basahin natin ng huling talatang ito, mga minamahal. Isaiah, ang kabanatay 40, talatay 3 hanggang 5. Amen. Beloved instrumentalist, please. Katlat ng Isaiah, kabanatay 40, talatay 3 hanggang 5. Ito pong nakasulat. Ang tinig ng isang sumisigaw. Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay mataas at bawat bundok at burol ay mabababa. At ang mga baku-bako ay matutuwid. At ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag at makikitang magkakasama ng lahat na tao sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo yung greatest commission na sinabi dun sa bagong tipan. Go ye into the world and baptize them in the name of Jesus. Amen. Sino man babautismuhan maligtas. Yung mga manggagawa yun, mga apostol. Amen. Sa mga taong mapapakinggan ang
pag-share ng salita ng mahal na Panginoon. Tayo yun. Ang sabi niyan, the voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Pag sinabing prepare ye the way of the Lord, huwag kang matulog. Amen. Siguraduhin mong on fire ka parati. Any time of the day, Jesus will come. Dapat siguraduhin mo, handa kang sasalubong sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sakaling sa iyong paglalakad, mga minamahal, mayroon kang katitisuran, hindi mo pinapansin yan. Bakit? At tinitignan mo yung anytime na pagbabalik ng mahal na Panginoon. That is preparing the way of the Lord. Amen? Walang anumang makadistorbo sa iyo. Anumang mga bagay na pwedeng makawala ng atensyon mo sa mahal na Panginoon. You do not care. Bahala kayo sa buhay niyo. Ang sa akin lang, I will prepare the way of the Lord. Amen? Anong sinabi pa dyan, mga minamahal? Make straight in the desert a highway for our God. See? Ibig sabihin, mga minamahal, sa desert, wala kang makitang highway doon. Hindi ka pwede magtakbo, burbuhangin yon. Pero sabi niya, gawin yung napakagandang daan yan. Amen? Yung daan ng mahal na Panginoon. Every valley shall be exalted. Yung taong masyadong ibinababa ang kanyang sarili, wala siyang pinag-aralan, wala siyang pera, wala siyang anumang may pagmalaki sa buhay. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, huwag kang manatili diyan. Tumayo ka at i-prepare mo ang daan ng mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng parati ka na lang nasa baba. Amen? Kaya ang sabi niya, valley shall be exalted. Every mountain and hill shall be made low. Yung mga nagmamataas naman, mga doctorate ang pinag-aralan, mga professional, lawyer, engineer, dahil walang pinagawa, may kotse, mayaman na ako, ang tigas-tigas na. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kung gusto mong may handa ang Diyos, magpakumbaba ka. Amen? Amen! Masigit ang inihanda ng Diyos kaysa anumang tinatamasa mo ngayon. Ang kailangan natin, tanggapin ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, and the crooked shall be made straight. Yung liko-liko, ugali ko kasi liko-liko eh. Ang aking buhay magulo eh. Amen? Make that straight. Huwag ka na, tanggalin mo na yung mga problema mo na yan. Mga ugali mo, mga prinsipyo mo sa buhay. Make it straight. Ang sabi niya, and the rough place, plain. Yung mga problema mo, pinagtatawanan ka ng maraming tao, dahilan kung bakit nasasaktan ka, make that plain. Everything na meron kang bigatin sa buhay mo. Because you are preparing the way of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, kapag ating nagawa na lahat ng mga bagay na yan, sa lahat ng mga anak ng Diyos, and the glory of the Lord shall be revealed. Amen? The glory, the grandeur of the Lord shall be revealed. At sasabihin niya, anak, welcome. Pasok ka sa isang kahariang inihanda sa iyo, para sa iyo, mula pa ng lalangin ang sanlibutan ito. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Una, ang pangako ko, ako ay aawit at sasagutan iyo, praise the Lord. Ngunit
pag-ibig ko ay nalangin. Nagtiwala sa sarili. At sa iyong mga kamay, ako ay nawalan. Even praise the Lord. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Even praise the Lord. Ako'y hawakan mo. Nung una, ang sabi ko, even praise the Lord, sa iyong taas. Even praise the Lord. Nung una, pangako ko, ako ay aawit at sasamba hanggang sa pagbabalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig. Ibig nagtiwala sa sarili. Ibig at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Iba, tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako awa. We love you, Lord. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y awa. Mga minamahal, naiintindihan tayo ng Diyos. Ano mang rason meron tayo, naiintindihan tayo ng Diyos. But the end of the day, ang pinag-uusapan, how do we prepare the way of the Lord? With all those miracles nating nakikita. Araw-araw na paglilingkod. Paano mo pinapainit ang iyong paglilingkod sa Diyos? Huwag mong pabayaan yan, kapatid. Huwag kang manghina, huwag kang mamayapa sa kung ano mang meron ka na ngayon. Ang sinasabi ng Biblia, the day, every day is sweeter than the day before. Ang kailangan ng Diyos, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Ngayon, kung nararamdaman mo medyo parang nanghihina ka, call unto Jesus. Tumawag ka sa Kanya. Huwag magbibiro na kung ano-ano. Huwag isip na kung ano-ano. Harapin mo at tawagan ng Diyos. Nakikinig ang ating mahal na Panginoon.
Tayo natin humawi. Tulungan mo Ako muling ibalik ang unang pag-ibig Praise the mo. Ako ay hawak Praise the Lord. Hallelujah. Gan mo muling pinalayo sa ay dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako. muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawak ako'y iyan sa pag-ibig mo. Ibang puso. Ako'y hawakan mo. Tayo lang tayo dumalangin, mga minamahal. Humingi tayo ng abag sa Diyos. Dakilang Diyos, sa mga banal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoon. Talastas mo ang bawat puso na iyong mga anak. Di namin alam, ilang taon, ilang linggo, ilang araw, ilang minuto pa ang aming hihintayin sa iyong muling pagbabalik. Pero nais namin maging handa parati. Sidlan mo ng kalakasan ng puso ng bawat aming mga kapatid, bawat isa sa amin, upang patuloy namin may pagtrabaho ang aming kaligtasan. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Makapiling ka yan sa kalangitan. Mga pagkasa amin wala pa ino. Sa pandalangin na aming iginaganap minaman ng Evangelista Waldo Estrada Almeida, ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga beloved newcomers, beloved viewers, mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, hindi tawag nating pananampalataya. Kailangan manampalataya tayo sa isang Diyos. Walang ibang kanyang pangalan ay Jesus. Siyang Diyos na nakatawan tao, na bayubay sa krus ng Kalbaryo upang tayo lahat magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manampalataya ka diyan na walang imposible. Lahat ng bagay kayang tugunin, gawin ng ating mahal na Panginoon. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tao ay nagkasala. Walang taong hindi nagkasala. Kailan tayo magsisi? Hindi sa tao, hindi sa pari, hindi sa kanino man, kundi sa ating mahal na Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran. Ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ang bautismo sa tubig ay sa pagsaganap ng example na ginawa ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, tanggapin mo ang kaligtasan. Tanggapin mo sa Santong Espiritu. At magmamana ka ng buhay na walang patawarin ng iyong kasalanan. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Iyan ay gawain ng ating mahal na Panginoon. Magtuloy-tuloy ka sa paglilingkod. Kung nasan ka man ngayon, pinakamalapit na Jesus Miracle Crusade International Ministry, daluan mo. Huwag kang manatili sa bahay lang. Ang importante, fellowship sa mga anak ng Diyos. Sa oras na ito'y tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, itas niyo yung mga kamay. At tayo lahat, sumunod kayo sa lahat ng aking sasabihin. Sabihin niyo, ito'y panalangin pagtanggap, hindi paglipat ng relihiyon. Sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran mula na ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito na aking nagawa. Gawin mo kung tunay na Kristiyano. Sa isip, salita at katotohanan, tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano. Pagpalahit sulat ang aking mga pangalan sa aklat ng buhay, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Kami na lang po mga minamahal, dakilang Diyos ang para sa iyong pangalan at pinakamamahal ni Jesus. Narito yung mga anak, sama sila naroroon. Walang distansya, makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak.
Patawarin mo po sila sa pandalangin na aming iginagalang Minamar Evangelista Walde Estrada Almeida. Ang po mga minama naman manggagawa. Patawarin sila sa lahat ng nagawang pagkasala. Gawin mo silang tuwing ni Kristiyano sa isip sa katotohanan. Nawa ito'y simula pa lamang, hindi ito huli. Kundi simula pa nawa ito'y kasama namin siya hanggang sa iyong pagbabalik. Pagpalain mo po kami lahat, mga Panginoon. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Tutuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may sakit sa puso, kaliwang kamay sa ating parte ng puso at ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nas nating ilapit sa mahal ng dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapin sa salita. Kapag away maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palaya sila tanggaw nakaaway sa oras ito. Sa pandalangin ang aming iginaganap ng Evangelista Walde Estrada Almeida. Ang pumaminaman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia. Kasaut in Jesus' name. COVID-19, kasaut in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, pagkababagi sa iglesia, mapalulupay-pay. Kasaut in Jesus' name. Mapalalamig, kasaut in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. Kasaut in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo po mga minamahal ay tatalon 3 beses at the top of our voices bilang pananampalataya na yung ating mong ipinalangin ay ating natanggap na. Hindi tatanggapin na, natanggap na. Sapat ang sinasabi ng Biblia. If you pray, believe that you receive. Amen? Amen. So 3 beses tayo sasigaw at sabay talon 3 beses. Lahat pumuna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and praise the Lord. At dyan po natatapos ang ating pong pagkasalita ng Diyos. Narito na po ang ating pong beloved.